Nararamdaman ka namin, Ate Annabel. Yung sakripisyo sa sakit mo. Sabi ko na nga na, kunin mo na ako. Sa hirap na ako. Marami nagsasabi lumaban. Gusto ko lumaban. Pero yung nararamdaman ko, hindi niyo alam. Ayan po mga kapone, babalikan natin si Annabel. Nandito na ho siya, dumating na galing sa Tacloban. Ayan, update natin kung ano na po ang status ng kanyang kalusugan mula nung last visit natin. Good morning sa mga viewers, mga kapone natin dyan. Salamat sa inyong patuloy po na suporta sa ating misyon. Good morning po. Hello nanay. Naglalabada. Andiyan na si Annabel. Good morning. Anong balita sa'yo? Okay ka lang, Annabel? Nasisino ka kasi ako, ya. Nagsisino ka? Opo. Hmm. Hindi na ako nangangatulog. Hindi ka na nakakatulog. Nahihirapan ako. Laging masakit na lang ang tiyan ko. Oh. Ano yung nasa gitna? Ano kuya, binuksan lang nila kasi. Hmm. Operahan sana ako. Hmm. Pagbukas, yung bukol pala hanggang dito na sa dibdib ko dito. Oh. Binabalot na niya lahat ng organs. Ganon nakalaki yung bukol. Stage 4 na siya. Stage 4 na ovarian cancer. Baka matumba ka. Hindi. Kaya. Kaya tulog ka na ng tulog pag-araw. Higa lang. Pag gabi, Hindi hindi man na. ako nakakatulog kahit araw. Kahit araw, hindi ka nakakatulog. Oo. Hmm. Masakit kasi. Saan yung masakit? Yung dito sa tiyan? Yung buko lahat, kuya. Nakakirot lagi. Hmm. Ginasa ka na. Sobrang payat mo na. 10 days dead. Na-ICU ka ng 10 araw. Opo. Saan ka nagpa-check up? Sa BMC, halos mag 2 months kami doon. Anong sabi sa'yo ng doktor? Eh, Anong naging mga ginawa sa'yo doon? maraming ginawa mga lab test sa akin. Eh, yun nga yung nakita na yung bukol nung binuksan. Lahat naman ginawa na nila. Ginawa na ng mga doktor sa'yo. Kaya lang, sobrang laki na ng tumor, ng bukol. So, anong remedy? Anong gagawin daw ngayon sa'yo? Ano na lang. Sabi ng Pabalik ka pa? Sabi ng doktor, kuya, Diyos na ang nakakaalam kasi lahat na ginawa ng doktor. Si Lord na ang bahala. Kasi ginawa na nilang lahat. Hindi ka na babalik sa follow-up? Meron pa? May babalik sana kami pag may na sa biopsy, may Resulta. result kung gaano siya ka-aggressive. Na-biopsy ka din pala. Tapos ikikemo. Kaso yung katawan ko, hindi naman kaya mag-chemo. Hindi mo na kaya yung chemo kasi mababa yata yung BP. At kailangan malakas, walang nararamdaman. Hindi mo kakayanin ang chemo. Opo, hindi. Lahat ng halos doon, kuya. Namamatay dahil sa kanser. Puro kanser doon, ang sakit. Hirap na ako, kuya.
Mm. Nararamdaman ka namin, ate. Annabel. Yung sakripisyo sa sakit mo. Sabi ko na nga lang, kunin mo na ako. Sa hirap na ako. Marami nagsasabi lumaban. Gusto ko mang lumaban. Pero yung nararamdaman ko, hindi niyo alam. Gusto mong lumaban, kaya lang yung katawan mo hindi na kaya yung sakit. Ang sakit. Sabi ko nga, nung inoperahan ako, sabi ko muna nun kay ate, ano man mangyari, pirmahan mo na lang. Mm. Kasi sabi daw ng doktor noon, nung inopen, sabi ng doktor na, ate, hindi talaga kaya. Pag ituloy namin, wala kang iuuwi. Sabi ng kapatid ko, pumirma ako. Sabi naman ng doktor, hindi namin kaya na mawala din siya. Mm. Buti na kaya mo pa yung operasyon. Pinatulog ako. Mm. Kala ko pagising ko, okay na. Masala ko ng hina nang nalaman ko, andyan pa rin. Mm. Nahirap na ako. Bakit di ako pinukuha? May plano si Lord sa'yo, Annabel. Kaya nandito ka pa. Sakit para akong kinakatay araw-araw magdamag. Mag-pray ka lang. Nabigla kami sa kalagayan mo ngayon. Ang last na visit namin, hindi man ganyan ang katawan mo. Nakakakain ka pa? Lugaw kunti, sinusuka ko lang. Lugaw, tapos sinusuka mo pa. Yung mga gamot ko nga, di ko malunok. Meron ka ng gamot. Kaso di ko naman malunok. Hindi mo rin mainom. Kailan ang balik mo sa doktor? Pag may result na sa biopsy, kasi matagal ang result. So, waiting ka ngayon kung kailan ang resulta. Opo. Pero sabi ng doktor, balik kayo pag malakas para diretso chemo. Pag lumakas ka, Po. pwede nang bumalik para makemo ka na. Sa kondisyon mo ngayon, feeling ko hindi mo kakayanin ang chemo. Kasi lahat ng nagkikemo nga ni kuya doon, kahit malakas kinabukasan, wala na din. Kasi magkakalapit lang lahat nakikita ko lang. Grabe, stage 4 na pala, ano? As in, sobrang malaki na yung bukol. Malaki na. Pag tinanggal daw, parang sa isang planggana, maliit daw yun. Kaso nung kinukudkud nila doon sa loob, hindi talaga kaya matanggal. Sobrang dikit na niya, di ba? Pag open natin ng tiyan, makikita ang intestine. Hindi na nakikita. Hindi na. Kasi ang bukol ko dito, tas palapad yung ano niya. Yung takbo niya. Pero maliit yung tiyan mo ngayon. Opo, kasi maya-maya nagpapadrin ako, kuya. So, dalawa na yung ano mo dyan. May operasyon. Di ba dati dito? Nalipat na. Pinipat dito kasi na-infection. Ngayon, okay naman yung pagdidrain. Hindi ka nahihirapan. Yung kapatid ko nagdidrain. Mahirap kasi hindi naman umaagos to. Kailangan isi-syringe. Kasi sobrang lapot niya. Yung mga fluid na lumalabas. So, kung hindi ka makakainom ng gamot, paano ka gagaling? Dapat na pinipilit mong inumin. Pinipilit ko, susuka ko din Nasusuka din. Yung mga gamot hiningilan namin sa recipient.
Si Pyroxime. Kaso kahit anong gawin ko, Konti-konti na lang yung kain mo kaya medyo numipis ka, no? po, Anong gusto mong kainin ngayon? wala. Wala. Wala akong gana. Kahit tubig, hindi mo na. Minsan tubig. Kahit talaga yan ni Ate Annabel ko po. Nakaka... Pero naman, last week, okay pa naman ako. Tapos babagsak. Nakakain ko naman ang gusto ko. Tapos bumabagsak yung Tapos katawan mo. babagsak bigla. Mm. Tapos paghapon, yun ang pinakamasakit hanggang umaga na. Maghapon. Masing kumikirot. Oh, kirot talaga, kuya. Kitang-kita ko yung mga katulad kong stage 4, stage 3, kahit nasa labas lang. Bumagsak lang ang BP. Magpalakas ka na muna bago ka magpa-chemo. Opo. Na maging normal yung BP mo. Tapos yung kung kakayanin talaga ng katawan. Mahirap, may sakit. Totoo yan. Mahirap yung may, lalo na cancer, yung kagaya nitong kalagayan. Parang ba't ganon? Napakabilis, ano. Nahirap na talaga ako. Gusto mo humiga? Okay lang, kuya. Okay lang, kaya mo pa. Nakakaihi ka pa ng normal. Kaya pa. Paunti-unti lang. Nagpunta kami dito nung isang araw, kaso walang tao. Kaya sabi ko pagdating, pinunta ko yung kapatid mo na pag dumating kayo, message niya ako para makumusta ka namin. Sadyang bumagsak yung katawan ni ate. Yun lang naman ang sinasabi ng mga doktor, yung mga katabi ko. Ang sinasabi na, Nay, doon sa iba, Nay, di na talaga kaya din tanggalin yung mga bukol nila. Kailangan mong lumakas at mag-chemo. Paano sila lalakas halos di nga nakagalaw. Kagaya ikaw, hinang-hina ka. Kahit doon, kuya, ganito din ako. Hospital. Mahirap. Sige lang ha, Ate Annabel, mag-pray lang tayo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. May plano si Lord kung bakit binibigyan ka pa niya ng buhay. Kaya nga Siguro, gawa siya ng way na gumaling ka pa. Sana mawala na to. Miracle Lord. Walang imposible sa ating Diyos. Lumapit ka lang. Anong sabi ng asawa mo? Lagi siyang nangungumusta. Lagi siyang nangungumusta sa'yo. Nakakaawa. Wala kaming tulog. Binabantayan mo rin siya paggabi kaya hindi mo naman pwedeng tulugan. Si Lord talagang bahala sa kanya. Meron pang pag-asa. Mag-pray lang tayo, nanay. Napakahirap sa sitwasyon niyo kasi nakikita mo siyang ganyan araw-araw. Kung pwede nga lang bawasan yung sakit. Para kami muna yung mag-shoulder. Ano, nanay? Hindi naman. Siya lang ang naghihirap. Nasakit. Minsan nga doon na lang ako. Hindi rin nakakatulog. Hindi rin nakakatulog yung asawa mo. Hindi.
nandito kami lahat. Hindi Binabantayan namin niyo siya. iniiwanan siya. Maingay ako sa gabi, kuya. Ha? Maingay ako sa gabi. Bakit ka maingay sa gabi? Nasigaw ako ng nasigaw. Dahil sa Sa sakit. sakit. Ganun nga yan. Kahit anong gawin ko, ayoko sana magingay. Hindi mo Hindi mapigil. ko talaga mapigilan. Ang sakit. Wala ba siyang gamot na pang pain reliever, nanay? Hindi na Hindi na tumatalab. tumatalab. Hindi na kuya. natalab yung mga pain Yung reliever. mga pain reliever. Mayroon Kahit siyang gamot yan. Meron. Hindi na iniinom. yung pain reliever ko, kuya, maliliit. Naiinom ko naman siya. Naiinom mo. Kaso, Hindi na na-effect. hindi na na-effect. Sa Kahit sobrang... doon, kuya, yung mga injection Mm, sa hospital, wala din. mm, Malaki na. Sabi nga ng doktor, malaki talaga ang kambal mo. Lahat ng kakainin din yan. Ay, ganun. Opo. Yung cancer. Opo. Kung anong kinakain mo, kakainin Lahat mo. kakainin niya. Kinukuha lahat ng nutrients na Walang natitira na para sa katawan pumapasok mo. sa akin. Kaya ganito na yung biglang pagpayat mo. Tramadol ang Tramadol. nareseta sa akin. Mm, Maliliit lang. mm, Sa Mercury lang eh. Nabibi 53 ang isa. mm. Kahit mag-inom ka araw-araw, hindi siya... Hindi, kuya. Kaya sigaw ka ng sigaw sa gabi. Tatalab lang siya kung hindi sobrang sakit. Mm. Pero kung sobrang sakit, hindi. Hindi na siya tumatalab. Mm. Sobrang hirap kung sa mahirap. Mm. Hanggat meron pang binibigay si Lord na panibagong araw, laban lang. Nakita pakit lang rag. Hanggat may liwanag ka pang nakikita, totoo yan. Tsaka isurrender mo yung buhay mo sa ating Diyos. Siya na ang bahala sa araw-araw kung ano yung magiging plano niya sa'yo. Opo. Ang sakit. Ang sakit. Ang laki siguro ng tahi dyan, ano? Opo, ang dito sa pertawang dito. Dito. Medyo lumiit na siya kasi naghihil na. Bawal ka masyadong magpersa, magbuhat. Eh kaso, lalo na nung bago to, kuya. Mm. Sobrang sakit kasi suka ako ng suka, Totoo. hatching ng hatching. Siyempre yung pumapwersa ng tahi, ano. Ay, kabutong ni Annabel, nanay. Sige la, magampula kita ha. Kung ano it pwede nga. Magawa pa kung kinakailangan dadon ng hospital, dalhin nyo kaagad. Hindi yan makatulog. Ilang araw, no? Halos. Tagal yun. Nandun pa sila sa ospital. Hindi siya Nasa nakakatulog. ospital ako, di ako natutulog. Mm. Gising lang ako, kaya alam ko nangyayari doon. Nakikita ko lahat ng katabi ko. Maya-maya kinukuha ni Lord. Kahit mas malakas sa akin, inabigay pa rin dahil sabi ng doktor, pangit ang bukol. Paano pangit? Aggressive ang cancer. Hmm. Kinakain ka ng buhay. Ganon. Opo. Ini-explain ng doktor doon ang mga klase ng bukol. Kung ano yung pagkain, sige lang, kain lang. Kaya manghihina ka man kung hindi ka kakain ng gusto mo.
Kung ano na lang ang gusto niya nanay, sundin niyo na lang sa Di ko pagkain. man nakakaanin damo. Natadi lang. Tikim-tikim lang tapos hindi mo na gusto. Nasa-satisfied ka danay. Mm. Nararasahan ko man. Mm. Ay. Ano, okay lang? Filter magpagin insisiklo or gindodog Mm. masaon Masakit. kasi kuya. Mm. Pagsasak din. Matanan di ko maintindihan. Mm. Sige lang, kakayanin mo yan ha. Mag-pray lang tayo. O, ito meron tayong natanggap na blessing para makatulong sa'yo, Ate Annabel. Si Tita Alice may pinapabigay na 2,000 para madagdag mo to sa pagkain kung ano ang gusto mo. Salamat po, Tita Alice, sa tulong. Tapos ito naman, Tulong sa akin. pinapabigay ni Tita Marie 2,000 din. Ano mo na lang sa mga Tita pangailangan. Marie, maraming salamat. Yung iba tinatago ko para in case of kailangan na huhugot namin. Mm. Katulad yung mga binigay sa amin, nadala pa namin doon sa Everence Madala kasi niyo pa. tinatago namin. Mm. Kasi wala naman kaming pagkukunan ng pera. Hindi naman kami mayaman. Maraming salamat. Panginoon. Pagpipray ka namin, Annabel. Ating mga viewers ko po, pag-pray natin si Annabel. Nanay. Magpakatatag lang kayo, nanay. Ganun talaga, may pagsubok sa pamilya. May pagsubok na dumarating. Huwag niyong ipakita kay Annabel na pinanghihinaan kayo. Diba? Bis nga kay Annabel na laban. Nanay kasi. Ganun pag nanay. Lalo na ganito yung kalagayan ng anak. Ano nanay ha? Mag-aampula kita. Laban lang. Laban lang. Parog na kay damo't nag-aampo pa na Annabel. Salamat ang prayers. Ayan, thank you po. Ayan, maraming salamat po sa ating mga sponsors, Tita Marie at Tita Alice. Yun, babalik na lang ulit tayo kay Annabel, mag-update tayo sa sunod. At sa mga nais pong tumulong sa kanya, pwede nyo po akong kontakin, makatulong tayo sa kanya kung ano yung kakayanan natin kahit magkanong amount. Maipadama natin yung pagmamahal ng ating Diyos para kay Annabel. At yun, sa mga patuloy na nandito, nanonood, ipag-pray natin siya na maging okay po ang kalagayan niya sa mga darating na mga araw pa at saka darating na pagbalik-balik niya sa hospital. Salamat po. Ayan. Ha, kaya mo yan. Opo, maraming Mabalikan ka salamat. namin pagpakusog. Salamat Kuya Pony sa lahat. Magpalakas ka, mabalikan ka namin. Maraming salamat. Nanay ha, mag-pray lang tayo. Maraming salamat po sa tulong niyo. Sir Pony, salamat. Walang anuman po. You walked beside me through it all. Thank you for friends who lift me high, for family safe beneath your sky. We made it home in peace and grace. Your love surrounds our hearts with peace.
You are my shelter, you are my light. You guard my soul through every night. I lay my head in peace and pray to wake in love to a brand new day. Thank you for laughter, grace, and